Alleluia, 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 Alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa ay kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga, darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maaalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lunes, narito tayo sa pambansang dambana ng ating minamahal na pong Jesus Nazareno. Atin pong i-bless ang ating mga kasama, yung mga katabi po natin. Sabihin po natin, God bless you. Marami pong nakakakilala sa Diyos. Maraming nakakakilala. Gayunpaman, kahit maraming nakakakilala, marami pa ring laganap na kamalian, pang-aabuso, panloloko, panlalamang, kasinungalingan na nangyayari. Bakit? Dahil we know God, but we are not connected with Him. Pwedeng kilala natin siya, pero hindi natin siya nararamdaman o nakikitang kasama sa buhay. Siguro po kahit yung pinakapalasak na mamamatay tao, kilala niya ang Diyos. Pero sa hindi masabing dahilan, kaya niyang kumitil ng buhay. Sa Ebanghelyo, makikita po natin yung isang tagpo na nakakakilabot. Ano sabi ng Panginoon? Darating ang panahon na ang sino mang pumatay sa inyo, mga alagad niya, ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. Ang hirap isipin, ano? Nakakakilabot. Yung pagpatay sa isang alagad ng Panginoon, mananampalataya ng Panginoon, ay inaakala na naglilingkod pa siya sa Diyos. Anong dahilan? Ito po ang sinabi. Ang dahilan dahil hindi nila ako nakikilala. Tanong, ano mga paraan na para
Hindi lang natin makilala ang Diyos, kung hindi maramdaman o makaugnayan pa natin siya. Maraming paraan. Magsabi lang tayo ng dalawa. Isa sa mga paraan na mararamdaman natin talaga na ang Diyos ay kasama natin, kilala natin siya, nararamdaman natin siya, ay sa mga panahon na tayo ay may pighati, sakit at problema. When we are in pain and suffering, yan po ay malaking oportunidad na lalo't higit nating makilala sa mas malalim na paraan ang Diyos. Isa ko pong kaibigan, naloko po siya. Naloko po siya ng milyon-milyon. More than 100 million ang naloko sa kanya. Pero alam po ninyo, yung panahon na naramdaman niya na malapit na palapit siya sa Diyos, ay yung mga panahon na nawalan siya. Noong mga panahon na namomroblema siya at nawalan siya ng mahigit 100 milyon, yung pa yung panahon na lagi pa siyang nagdadasal. Kinakausap ang Diyos kahit saan siya naroroon at talagang nagtiwala sa Diyos. Di ba yung mga nawalan ng boyfriend, mga niloko ng mga jowa nila? Yung mga panahon na niloko kayo ng mga jowa ninyo, iniwang kayo, kapalit yung isa. Ito yung mga panahon na naramdaman mo, ang Diyos lang talaga ang dapat mong pagkatiwalaan. Ang Diyos lang ang hindi manloloko sa iyo, ang Diyos lang ang mananatiling tapat sa iyo. Noong mga panahon na walang ka ng pera, kapos, halos wala ka na makita sa wallet mo. Ito yung mga panahon na napagtanto mo, ang tunay mo talagang yaman ay ang Diyos. Ang pwede mo lang pala talagang panghawakan at takbuhan ay ang Diyos na mananatiling kasama mo. Kahit walang-wala ka na. Isang paraan na lalo nating makilala ang Diyos sa mas malalim na pamamaraan ay sa mga panahon na tayo ay may kalungkutan, sakit at suliranin. Pangalawa na paraan, lalo na sa panahon na ito, napakaingay. Napakaingay ng mundo. Napakaingay ng mundong ginagalawan natin. Mas makikilala natin ang Diyos sa katahimikan. Sa mga panahon na tayo ay nakakawala sa anumang isipin at inilalagay natin ang ating sarili, ang ating sandali para manalangin sa Diyos. Katahimikan. Katahimikan. Ito yung panahon na mararamdaman mo ang Panginoon sa iyo. Ito yung maririnig mo yung bulong, yung tinig ng Diyos nangungusap sa atin. Alam po ninyo, sa totoo lamang, ako'y hangang-hanga sa simbahan ng Quiapo. Tanong niyo kung bakit. Quezon Boulevard, mga tindahan. Pero pansinin niyo po, sa loob ng simbahan, napakadami natin. Ang laki po ng simbahan ng Quiapo. Pero, sabihin niyo kung totoo ito, mapapansin niyo, tahimik ang loob ng simbahan. Pansinin niyo, lalo yung matagal na nagsisimba ng Quiapo. Ang dami-dami natin dito. Pero pansinin niyo ang tahimik ng mga nagsisimba. Napansin niyo? Ganun ang dami-dami natin. Lalo pag Biyernes, punong-puno ito. Pero makahanga ka talaga. Mararamdaman mo talaga ang mga kadeboto natin. Talagang nangungusap, nakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus Nazareno. Katahimikan. Tahimik. Walang nagdadaldalan. Alam nila kaya sila narito, makikipag-ugnayan ako sa aking Panginoong Jesus Nazareno. Amen? At hindi lang po yun. Meron pang maganda sa ating simbahan ng Quiapo. Kung talagang gusto niyo pong mag-isa,
Alam niyo po ba na meron tayong adoration chapel sa likod? Meron pong isang silid doon, confined, aircon, para talagang walang ingay. Nandun ang Blessed Sacrament, ang Panginoong Jesus. Saan yung tinapay? Naroroon. Talagang tahimik na hinahanap mo, naroroon. At yan ay binabantayan, minemaintain pa ng ating mga volunteers. Nang sa gayon, kahit sinong papasok dyan, ay magkakaroon talaga ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Panginoong Jesus Nazareno. Sa katahimikan. Saan ka humahanap ng katahimikan? Saan ka makakakita ng katahimikan sa mundo mo ngayon? Kilalanin natin ang Diyos, pero sana mas malalim. Sana ito ay isang buhay na ugnayan, hindi lamang cerebral, hindi lang kilala, kung hindi talagang nararanasan. At ito ay magagawa nating makilala siya at makamtan ito sa mga sandali na tayo ay nahihirapan, mayroong sakit, at sa mga sandali na tayo naman ay nasa katahimikan.